Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Naku po, Senator Bato de la Rosa natagpuan na. Hala ka saan? Nasaan si Senator Bato de la Rosa? Naku po, si Trillanes. Si Trillanes, alam niya kung nasaan si Senator Bato de la Rosa. Wow, ang galing talaga ni Trillanes. Parang may bulang kristal yata itong si Trillanes na tinatago, no? Na pwedeng bulang kristal. Hanapin mo si Bato. Ay, nandyan ka na ba to? Senator Ben Padilla kakasuhan. Posible ni Dilima. Bakit? Nako kabibig, eto ang ating pag-uusapan ngayon. Nako, no, every now and then, no, si Trillanes talaga ang pabida. Alam na ni Trillanes kung nasaan si Senator Bato de la Rosa. Sabi nga ni Senator Trillanes, ex-Senator Trillanes na kung saan ka man pupunta, Bato, hinahunting ka na namin. Wow, grabe. Iba si Trillanes at dahil dyan, alam na niya ang galawan ni Bato. Alam niya kung nasaan si Bato nagtatago. Nako po, ito kabibig ang ating napanood at talagang na-interview yata si Trillanes tungkol dito. Buti pa si Trillanes, no, alam ko nasaan si Bato, no? Ganon ka-powerful si Trillanes. Ito na. Umiikot lang umano sa Metro Manila si Senator Bato de la Rosa matapos itong umalis sa Senado madaling araw ng Huwebes, May 14. Sa panayam sa programang On Point sa Billionaire News Channel, sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na report na hinihintay ni de la Rosa ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa kanyang hinaing manifestation at motion. Kung magpapasya ang Korte Suprema pabor kay Senator Bato at mag-i-issue ng injunction order laban sa warrant of arrest ng ICC ay sisipot ang senador sa Lunes sa pagkukonvene ng Senado bilang impeachment court. Pero hindi aniya pabor kay De La Rosa ang magiging pasya ng Supreme Court. Ay uuwi na ito sa Mindanao. Ang impormasyon ko ay si Bato is hovering within Metro Manila area. Inaantay niya yung final ruling ng Korte Suprema. Ang galing ni Trillanes, parang alam niya lahat ng galaw ni Bato. Feel ko talaga nung si Trillanes may bulang kristal. Sabi, I don't know kung predictions ba ito ni Trillanes, kasi sabi niya si Bato nag-ikot-ikot lang sa Manila. Si Bato ay naghihintay lang kung ano ang magiging resulta ng kanyang hinihinging TRO. Oh, grabe si Trillanes, no? Grabe yung ano ba? Grabe yung power of mind. Pero sabi nga may bulang kristal si Trillanes, nakikita niya lahat ng galawan ni Bato. Kung ito ay magbibigay sa kanya ng respite o magbibigay sa kanya ng injunction, then magpapakita siya. If not, babalik na yan ng Mindanao. Una nang tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na sa Lunes, May 18 na hapon ay magkukonbina ang Senado bilang impeachment court matapos matanggap ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa panayam ng Billionaire News Channel. Ang galing ni Trillanes. Ito ang komento ng ating mga netizen. Desperado ka talaga, malala na. Hindi nyo ba alam? Anong office ng Trillanes? ICC? Parang si Trillanes ang presidente, alam niya lahat. Magdasal ka na, Trilling. Lakas talaga ni Trillanes. Talo pa PNP, AFP, NBI. Parang pulis pang kalawakan. Ang sabi nga, tatai lang ano ba? Buti na lang hindi naging mayor ng Caloocan itong Trilling na to. Tama, duda ka Trilling. Ewan ko ba sa inyo? Pinapaniwalaan nyo na si Trilling? Ano ba ini-epal ng Trilling? Wala naman siya sa posisyon. Laging may interview. Ay, ewan ko nga ba? Bakit favorite si Trillanes? Sa administrasyong ito, no, parang binibigyan ng limelight si Trillanes. Parang binibigyan si Trillanes ng ng kasikatan, kaipalan, ano ba? Hindi naman epal si Trillanes. Talagang ganun ang gusto niya. Gusto niya mag-share ng information na feeling niya totoo. Hindi naman kasalanan 'yon. Kung yun ang paniniwala ni Trillanes, yun ang kanya nakuha na mga reliable resources, hindi natin kasalanan yan. Yan ang gustong ipamahagi ni Trillanes na impormasyon. Pero, ang malaking tanong, paano mo nalaman? Kinunta ka ba ni Bato? Paano mo nalaman, Trillanes?
provide ka ng ebidensya. Kasi kung puro haka-haka lang, ay parang hindi ka paniwalaan ng tao dyan. Kung puro ka lang chismis na walang ebidensya, katulad ng mga presenta mo sa sa Justice Committee, na galing din chismis yun, tapos ikaw din shinare mo sa tao, ay nako, ewan ko ba, maniwala kayo kay Trillanes? Ewan ko sa inyo kung maniwala kayo kay Trillanes. Basta sabi ni Trillanes, si Bato natagpuan na, paikot-ikot lang sa Manila. Manila? Nandiyan ba si Bato, Manila? Ay, ewan ko kay Trillanes. Eto si Sasro Gando Sasot. Yun tayo. Talagang gusto nilang gawin, no? Wag siyang makaboto. That is all there is to it. Arrest ng ICC. Ano bang take mo dito sa maraming ganap at mainit na Lunes dito sa Pilipinas, lalo na doon sa Senado na tila natabunan yung issue ng impeachment doon sa Kamara, Sas? Well, kasalanan talaga to ng SMNI. Charot. Ikaw talaga. Hindi, para malighten naman natin ang ating ang bigat Tama ka dyan, sis. Yes, sa shining test. Well, unang-una, ano bang masisay ko dito? Ang masisay ko dito is gusto nilang hindi maka-attend si Senator Bato de la Rosa. Because ang nakikita nila is siguro nakakuha na ng 12. Okay? May 12 na pwedeng ma-unseat si Senator Tito Soto. However, sa rules kasi ng Senado, kailangan kasi is simple majority. So it has to be 50% plus 1 of all members of the Senate. Okay. And that is actually 13. Okay? Para matanggal yung para makapag-elect ka ng official. Now, I think etong ginawa nila ngayon na talagang sinugod na talagang kasi kung gusto mo talagang arrestuhin lang. You can let Bato attend the Senate, and then after the Senate session, you can arrest him afterwards if it's just really your goal to arrest. Pero if your goal is for him not to be able to attend and for him not to be able to cast his vote, then that is a different issue. You are now using the arrest warrant na hindi naman ito valid sa Pilipinas because it has not been evaluated by our local courts, ginagamit mo siya as political tool. So that is the problem, and I hope the Senate would actually investigate this and get to the bottom of this, kasi this is not acceptable. Okay. Now, yung sinasabi nilang yun talagang gusto nilang gawin, no? Wag siyang makaboto. That is all there is to it. Arrest ng ICC. Talagang gusto nilang gawin, no? Wag siyang makaboto. That is all there is to it. Arrest ng ICC. Ano bang take mo dito sa maraming ganap at Yun kabibig ha. Iba talaga pag may utak mo, ma-explain mo, malalaman mo talaga. Diba? Eto kabibig ha. Meron akong papanood sa inyo tungkol sa ICC na yan, tungkol kay Bato. Grabe. Eto kabibig. Manood tayo. Ito. Instructions po na the arrest, the order for an arrest will only come if only lalabas siya ng bansa. On what grounds, again, just to clarify, on what grounds yung legal grounds, bakit aarestuhin siya pag lalabas ng bansa? He cannot leave the country because of the arrest warrant, we will definitely submit to the request of the ICC. Submit to the request of... Kasi we're hearing him out. Dito mga kapatid, Hello? pakinggan niyo yung inyong DOJ. Pinapakinggan natin sila. Sitting senator si Senator Bato. Opo. Diba? Pero pag may attempt ka nang umalis sa Pilipinas, teka, ibang usapan na to. Diba? Iba nang usapan to. Lalo ko.
Nirerespeto natin ang mga karapatan ng isang nakaupong senador. Diba? Halal siya ng maraming Pilipino. Yes, Diba? sir. Pero yung pag nag-attempt ka sa galigtaan ng gantong sitwasyon na nilipad ka o pupunta ka, teka, ibang usapan yan. Hindi naman namin pwede pabayaan yung obligasyon ng ating gobyerno. Wala. Diba? May obligation ba Na sa mapanagot ka. ICC? Kaakibat dito, tandaan natin, Wala. we have international commitments. Diba? Tulad ng, diba? 3 weeks ago, I think, nasa Prague ako. Yes. Diba? Similarly, ang expectation natin, diba? Opo, opo. Na tulad yung isang pugante, yung isang pinaghahanap ng batas, na tulad ni former Congressman Saldico, diba? Frustrated tayong lahat eh. Diba? Frustrated tayo. May ibang sasalubong nga sa inyo sa airport sa akin, nakala nyo kasama ko na eh. Pero frustrated tayo, pare-pareho tayong frustrated. Pero may prosesong lokal yung mga bansa sa European Union na kailangan din nating igalang. Diba? Ganun lang yung ano. So ICC po, yung legal grounds? Yes. Okay. The ICC arrest warrant will be served upon. Hal. Your instruction. Oh. Yun pala. Naku po, mukhang ito po, Pilipinas na minsan sa kasaysayan na pinagtanggol ng mga bayanes sa mga banyaga mananako para sa ating sarili, idepensa siya, kawawa tayong mga ordinary. Oo, no, pwede pala tayong ipamimigay. Pwede pala yon. Pag may ICC warrant of arrest, so kung aalis si Bato sa bansa, kahit walang kaso sa local court, kahit walang warrant of arrest sa local court, pwede pala tayong pamimigay. Halak, yun pala. Yun pala. On the other hand, kabibig, eto ha. I-share ko sa inyo. On the other hand, nako, posible lang makasuhan si Senator Robin Padilla. Obstruction of justice. Padilla, posibleng makasuhan sa pagtulong kay Bato. Sinabi ni Representative Leila de Lima na posibleng maharap si Senator Ben Padilla sa kasong obstruction of justice at harboring a fugitive dahil umano sa pagtulong kay Senator Bato de la Rosa matapos itong umalis sa Senado. Ayon kay De Lima, maaring pumasok sa obstruction of justice ang umano'y pagtulong sa isang criminal fugitive. Bakit criminal fugitive? Tumakas ba si Bato? Hindi naman tumakas si Bato ah. Kung hanapin nyo si Bato, mahanap nyo naman ah. Kung sabi ng Supreme Court na ayon, TRO mo Bato, pasensya, denied, o hanapin nyo si Bato, hindi siya fugitive. Hanapin sa bahay ni Bato. Kagaya ng ginawa ni Torre kay Pastor Kibuloy. Hanapin ang heartbeat, di ba? Noon na nang kinumpirma ni SP Alan Peter Cayetano na magkasamang mumalis ng Senado sina Padilla at De La Rosa matapos ang insidente ng pamamaril sa Senate Complex. Iginiit ni De Lima na mali ang pahayag na nagtago siya noon sa Senado bago siya arestuhin noong 2017. At nilinaw niyang mapayapa siyang sumuko sa otoridad. Kasi may kaso ka sa Pilipinas, hindi naman ng ICC, te. What if ICC ka? Anong gagawin mo? Susuko ka ba? Anong obstruction of justice meron bang isinalbing warrant? May dumating ba nakausap sa kanila na ilabas yung sa Bato dahil may warrant? Pinag-aaway lang mga tao, nililihis nila ang issue ng trillion corruption ng flood control. Posible din. Wala bang warrant sa paglabas ni Senator Bato at Senator dahil may 72 hours na TRO? The Supreme Court must make a stand if the warrant executor without a warrant from Philippines court. Kaya magulo, dapat makialam na ang Supreme Court. Which is true, kabibig. Kailangan talaga makialam na ang Supreme Court. Yun na puro, puro comment dito o yung mga respondent mag-comment kayo o Bato mag-comment ka. Parang ano to? Ewan ko sa Supreme Court or sometimes by... Pero maghintay tayo, kabibig. Baka merong isang malaking miracle ang mangyayari na mag-grant ang TRO ni Senator Bato de la Rosa. Ikaw, what do you think? Mag-grant ba? Ako, posibleng mag-grant. Sa nangyari so pulo? Ewan ko ba, baka gagamitin ito na Bato? I don't think so. Pero kung may nakita ang Korte Suprema na posibleng tawag dito, si Bato ay ito pa kabibig ha. Ito pa ipapakita ko sa inyo. ICC is not a foreign court. Ito ha.
Malaman din natin. Pero kakasuhan si Senator Ben Padilla. Guguluhan ako sa statement mo, Dilima. Ito. Karen, the key word in your hypothetical facts is foreign. Foreign court by another state. The ICC, it's not a foreign court. Let me repeat that. The International Criminal Court is not a foreign court. It's a permanent international criminal court established by the community of states because they don't want impunity for perpetrators of international crimes. In fact, the Philippines itself sent a delegation to the Rome Conference in 1998. Sila din Pangalangan, for example. And then, the Philippines was actually a state party to the Rome Statute. Therefore, context is very important. We need to respect international law. So senators should not interpret the ICC as a foreign court. I think Yes, they should not, because it's not a foreign court. That's why if it's a foreign court, another sovereign state, then there's a need for extradition proceedings. And that's even in the rules of the Supreme Court just issued last October 2025. Extradition is in the context of an arrest by another sovereign state. So it needs to go through the extradition proceedings kasi sovereign kada bansa. Ngunit ang ICC po, tinatagpo siya ng mga bansa po ng mundo. Yun pala mga kabibi. Yun pala. O, ito pa. May mga attorney tayo ha, magkasabi talaga. Tayo. Tingnan natin. Attorney Chico. Magandang araw po sa inyong White lahat. Chico. Maraming nagte-text sa akin. Attorney, baka naman pwedeng ipaliwanag mo sa amin itong usapin ng ICC. Now, I do not claim to be an expert, pero naituro ko to on several occasions at na-research ko maigi. So, ganito po yan. Kung maalala nyo, di ba si Duterte, nag-withdraw siya unilaterally sa ICC kasi nga, iniimbestigahan siya. So, ang Korte Suprema, sa kaso ng Pangilinan versus Cayetano, ni-resolve yan. Dahil multi academic na-recognize naman yung withdrawal natin at ang ICC, ni-recognize din yan. Kaya lang, ang caveat ay ito. Sabi ng ICC, pero sa mga krimen na nagawa ng miyembro pa kayo, may jurisdiction kami. And in that same Pangilinan case, sabi ng Korte Suprema, may residual obligation tayo na i-honor yung jurisdiction na yon. Meaning, sa mga kaso na naganap, ng miyembro pa tayo sa Rome Statute. But take note yung pronouncement ng court na yan, honestly, by way of obiter dictum lang. Ibig sabihin, opinion lang, by the way, wala opinion lang dapat pala. bilang. Bakit? Ang main issue po kasi doon sa kaso ng Pangilinan, yung unilateral withdrawal. But be that as it may, maraming mga abogado na lumalabas kasi gusto nilang panagutin si Duterte o pinipilit nila o meron tayong pananagutan, i-recognize natin ang jurisdiction ng ICC. So yun yung mindset. So ngayon, ang ICC, naglabas na nga ng warrant of arrest laban kay Bato. So isa lamang ang tanong, pwede bang diretso na siya sa dahig, hindi na dadaan sa korte rito? So maraming mga tao, dahil gusto siya talagang mahuri, ang sinasabi nila, meron tayong batas, yung RA 9851. Kapag ang isang kaso iniimbestigahan, pinoprosecute na ng isang international tribunal, pwede natin i-surrender yung tao na yon. Totoo naman yon, kaya lang may kulatila sa Section 17. Hindi ko maintindihan ba't hindi dinidiscuss yun. Nakalagay doon, subject to applicable extradition laws and treaties. So ano ibig sabihin? If pursuant to RA 9851, may iso-surrender ka per extraditable offense, di dapat titignan mo muna na dadaan siya sa local process dahil yun ang proseso na extradition. Ngayon naman, kung siya inaaresto dahil sa Rome Statute, di dapat dadaan siya sa provision din ng Rome Statute. Sa Article 59 ng Rome Statute, interestingly, ito po yung sinasabi. Kapag sila ay may inaresto, hindi naman kinakailangan dalhin agad sa kanila. Dapat daanin muna sa local judicial process para matiyak yung karapatan niya, makita yung validity ng warrant, among others. So sana po, naging malinaw po yan ha. Again, wala po akong kulay, but that's actually very, very clear. Ngayon, kung mali man ako, yung pong kaso na lang sa Korte Suprema ang makakapag-resolve niyan because Correct. only the Supreme Court can settle that issue. So sana naging maliwanag lang po yung sinasabi ko po na yun. There you go, kabibig. Yung mga impormasyon ng mga lawyer at expert. So, ikaw, kabibig, kailangan ba talagang, yung sinabi na, si Bato, hulihin na yan. Tapos si Trillian sabi, alam na niya, natagpuan na si Bato. Paikot-ikot lang sa Manila. Kasi kung lalabas ang TRO, natural, lalabas si Bato. Kung hindi lalabas ang TRO, i-deny ang TRO, si Bato uuwi na ng Mindanao. Magtatago yan. Hala ka. So, meron ba talagang pananagutan si Senator Ben Padilla nang samahan niya si Senator Bato de la Rosa? Umalis, sabi nila.
Tapos sabi nila de Lima, obstruction of justice. Hala. Kapipig. Kung lang po kabibig ang ating Deslibak-libak for today, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.